Hindi naman daw dapat makampante si Vice President Sara Duterte kahit isinuko na niya ang kanyang confidential funds ayon sa minorya ng Kamara. Mabilis namang nakalusot sa Senado ang halos 5 bilyong pisong intel at confi funds ng Office of the President. Narito ang aking report. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. Isinuko na ni Vice President Sara Duterte ang hinihingi niyang 500 million pesos na confidential funds para sa kanyang opisina sa susunod na taon. Kanina sa plenary debates ng Senado, hindi na inilaban pa ng kampo ng bise nang tanungin sila ni Senator Coco Pimentel kung iaapila pa ba nila na maibalik ang kanilang confi funds. She does not want it anymore. That settles everything. Tiwala naman si Senator Francis Tolentino na hindi na ito babawiin ni VP Sara. Si Vice President na mismo ang nagsabing hindi na niya pupurso yun, so wala na pong issue doon. So it settles everything. Everything now is smooth and academic. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatandaang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisi ni Senator Risa Ontiveros kung paano ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging confidential funds noong December 2022. Sagot siya ni Senator Sonny Angara na siyang sponsor ng budget ng OVP, ginamit ang naturang pondo para siguruhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng tanggapan ni VP Sara, lalo na sa mga lugar na matindi ang insurgency. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Bukod sa OVP, binawi na rin ni VP Sara ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds para sa Department of Education na kanya rin pinamumunuan. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng pahayag ng bise. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Sa huli, parehong lumusot sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Gayon din ang mas lumaki pang budget ng DepEd na 718 billion pesos. Pero kahit wala ng confi funds ang bise, binalaan pa rin siya ng Kabataan Party List na huwag magpakakampante. Anila, tinatakasan lang ni VP Sara ang pananagutan niya na ipaliwanag kung paano ginastos ng kanyang opisina ang confidential funds noong nakaraang taon. At kung ang OVP at DepEd wala ng confidential funds, lumusot naman agad sa Senado ang 2.25 billion pesos na confidential funds at 2.30 billion pesos na intelligence funds ng Office of the President. Wala pang isang oras, inaprobahan na ang 10.645 billion pesos na kabuuang pondo ng opisina ng Pangulo. Pero pinansin ni Senator Pimentel ang intelligence funds ng OP. I believe that the Office of the President is a civilian office, not a uniformed or military, composed of uniformed and military personnel. And even if it may have some of them, that should not be highlighted because the constitutional policy is we should always highlight civilian supremacy over the military. And I don't think the Office of the President is composed of intelligence practitioners. Sagot naman dyan ni Senador Angara. As the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated.
Pasado na rin ang 812 million pesos na budget ng Presidential Management Staff. Kabilang dyan ang 46 million peso budget na dagdag para sa Radio Television Malacanang o RTVM na siyang nagko-cover kay Pangulong Marcos. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.